Kumusta? Gising ka pa ba? Welcome dito sa unang gabi ng ating pagsalaysay sa mga kwentong naririnig sa oras ng kadiliman. Ako nga pala si DJ Kadiliman dito sa Kwentong Kadiliman. Ang gabay mo sa mga kwento ng misteryo, kababalaghan at mga lihim na mas piniling itago sa dilim. Sa bawat episode, ihahatid ko sa inyo ang mga liham ng takot, mga sulat ng ating mga tagapakinig na nakaranas ng mga bagay-bagay na hindi maipaliwanag o baka hindi dapat ipaliwanag. Sa unang gabi ng ating pagsalaysay, isang sulat mula sa isang taong piniling itago ang tunay niyang pangalan. Pero ang kwento niya ay isang babalang baka ikaw na ang kasunod. Kung handa ka nang makinig, pumikit, huwag kang lilingon at hayaan mong ang dilim ang magsalita. Dear DJ Kadiliman, sa iyong bagong programa, nais ko talagang makapagpadala ng aking liham. Matagal na akong nakikinig sa iba't ibang programa, lalo na kapag madaling araw. At sa iyong programa, napili ko na magpadala ng aking kwento. Hindi ko alam kung bakit ako sumusulat ngayon, pero para bang kailangan ko ng may makausap. Kahit hindi mo man ako kilala. Ang totoo, hindi ko alam kung totoo pa ba ako o kung ako pa ba ito. Hayaan mong itago mo na lang ako sa pangalang Ellie. Hindi ko na rin babanggitin kung saan ako ngayon. Pero nangyari ito mga 6 na buwan nang nakalipas sa lumang bahay ng lola ko sa Laon, Batangas. Na-stroke ang lola ko noong nakaraang taon. Wala na siyang ibang kamag-anak kundi ako, kaya't napilitan akong magbitiw sa trabaho at lumipat pansamantala sa bahay niya. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit biglang pumatay ang cellphone signal sa mismong araw ng paglipat ko. Parang sinadya. Yung bahay niya, luma na, puro kahoy. May mga bahagi ng inaanay pero matibay pa rin. Naalala ko nung bata pa ako, bawal ako magpunta sa mga likurang bahagi ng bahay. Yung parteng kung saan may lumang pintuan na di ginagamit. Madalas sinasabi ni Lola, "Huwag mong bubuksan yan. Huwag kang makulit, Ellie. Hindi mo gustong makikita mo dyan." Noon, iniisip ko baka bodega lang. Pero ngayong ako na lang ang nandito, may kakaiba talaga sa lugar na iyon. Sa unang gabi ko pa lang, nagsimula na ang mga kababalagan. Eksaktong 3:00 ng madaling araw, may narinig akong pagkakalusko sa bubong. Akala ko daga lang, pero sobrang lakas. Para bang may naglalakad. Pagbaba ko ng kama, nakita ko ang pintuan sa likuran. Yung laging sinasabi ni Lola na huwag buksan. Bahagyang bukas. Hindi ko na sana lalapitan. Pero may narinig akong boses. Maliit, parang boses ng bata. "Ellie, andito na kami." Tiningnan ko sa siwang, pero wala. Bigla na lang sumara ang pinto ng malakas. Kinabukasan, tinanong ko si Lola. Bagamat hirap na siyang magsalita, pinilit niyang isulat sa papel, "Huwag kang sasagot pag tinatawag ka." Tuwing gabi mas lumalala. Sa salamin sa kwarto, may mga anino akong nakikita. Palapit ng palapit.
Hindi ko sila nakikita ng buo pero malinaw yung mga mata nila. Mapupula, parang nasusunog. Isang gabi habang nagsisipilyo ako sa banyo, napansin kong hindi sumasabay sa galaw ko ang aking refleksyon. Nagkatinginan kami ng sarili ko sa salamin. Tapos bigla itong ngumiti. Pero hindi ako yun. Mula noon, natatakot na akong tumingin sa kahit anong salamin. Pinagtatakpan ko na ang lahat. 3 gabi sunod-sunod, may kumakatok sa likod ng pinto. Laging 3:00. Minsan mahina, minsan gigil. Pero nakakatindig balahibo. Sa ika-4 na gabi, may narinig akong boses sa mismong tabi ng kama ko. Bakit ayaw mong buksan? Di mo ba kami na-miss? Lumipas ang mga linggo. Unti-unti akong hindi na makatulog, di makakain, at kahit gising ako, pakiramdam ko ay nanonood na lang ako ng katawan ko. Para bang may ibang gumagalaw sa akin. Isang araw habang naglilinis ako ng aparador ni Lola, may nahanap akong lumang journal. Dito ko lang nalaman ang buong katotohanan. May gambal pala si Lola noon, si Elena. Pero namatay ito sa pagkasunog ng kanilang lumang bahay na dating nakatayong mismo kung nasaan ang likod ng bahay ngayon. Pero ang mas nakakatakot, sa journal, sinabing hindi nasunog ang katawan at nang ilibing ang kabaong, magaan ito, walang laman. Huling gabi ko sa bahay, nagdesisyon akong sunugin ang likod na pinto. Ipinahid ko ang langis, sinindihan ng posporo. Habang lumalagablab, narinig ko silang lahat. Mga boses ng bata, matanda, babae, lalaki, nagsisigawan. Hindi ka na makakatakas. Sa amin ka na. Lumindol, nagdilim ang paligid. Akala ko katapusan ko na, pero nagising akong nakahandusay sa harap ng bahay. May mga paso ng abo sa buong likuran. Nasa ospital na si Lola ngayon, tuluyan nang hindi nakakagalaw. Pero kahit na nakapikit siya, minsan nakangiti siya. Parang alam niyang ligtas na ako. O baka iba ang nasa loob niya. DJ Kadiliman, kung nabasa mo to, sana wag mo nalang banggitin ang pangalan ko. At kung sakaling may mga tumatawag sa iyong tuwing 3:00 ng madaling araw, wag mo nalang sasagutin. Hindi lahat ng kwento ay kwento lang. At hindi lahat ng kumakatok dapat pagbuksan. At siya nagtatapos ang ating unang gabi. Kung naririnig mo pa ang boses ko, ibig sabihin nakaligtas ka sa ngayon. Pero tandaan mo, ang kadiliman ay may sariling pandinig. At kung minsan ang pagkikinig ay sapat na para makatawag ng pansin. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa unang nating gabi. Ako si DJ Kadiliman, at sa bawat liham ng takot na ibubunyag, isang aninong matagal ng tahimik ang muling magigising. Hanggang sa muli, kung aabot ka pa sa liwanag, mag-ingat sa pag-idlip. Nandyan na sila.